Naalala ko po nung elementary ho ako at magsisimula na yung pasukan, nilalagyan po lagi ng nanay ko ang lahat ng notebook ko ng pangalan ko. Hindi lang po sa harap, pati po sa may gilid, lalagyan niya ng pangalan ko. Para hindi humawala ang notebook ko at malaman ng teacher na akin yon. May kaklase ho ako, hindi lang po notebook ang may pangalan. Lahat may pangalan. Bag niya, coleman niya, pencil case niya, lahat may pangalan. Yung iba nga ho, dahil sa matinding pagmamahal nila sa kanilang asawa, ang pinapatato ay pangalan ng misis. Yung iba, mukha ni misis. Para malaman ng iba, sa kanya ako. Taken na ako. Sa atin ng Ebanghelyo, sinabi ho ni Jesus, ibigay sa Cesar ang ayon sa Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos. Sapagkat na tinuturo niya at tinitignan nila, sino ang muka na nandoon sa denaryo na pambayad ng buwis? Ang nandoon ho ay ang muka ng emperador ng Roma at yung pangalan ng emperador. Pero paano sa atin mga Kristiyano? Paano natin ibibigay sa Diyos ang sa Diyos? Anong larawan ang nakaukit sa atin? Maganda kong balikan ang Genesis. Nang sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao sa ating kawangis. Kaya ho, tayo ho bilang Kristiyano, bilang tao, para kanino tayo? Para sa Diyos. At ang ating pananampalataya sa Kanya, sa ating pakikinig sa mabuting balita, sa ating pag-aayon ng ating buhay, patungo at kaugnay ho ng mabuting balita ni Kristo, doon natin na ipapakita na tayo ay para sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagmamalasakit sa iba. Sabi nga ho ni Jesus the whole world will know that you're my disciples if you love one another. Kaya ho, ang pagpapakita natin ng tanda na tayo ay para sa Diyos, kung tayo ay magmamahalan. Kung marunong tayo magmalasakit sa bawat isa, hindi naninira, kundi marunong umunawa, walang panghuhusga, kundi handang yumakap sa kahinaan ng iba. Hindi ba itong aral at turo ni Jesus? Hindi ako nag-imbento nito, ha? Lahat ng ito ay nasa Biblia. Lahat ng ito ay aral at turo ni Jesus na mababasa natin sa mga ebanghelyo. Pero maganda pa sa atin na sana sa ating paglago bilang Kristiyano, sa ating pagnanais na maging kawangis ng Diyos at patuloy na kawangis ng Diyos sa lahat, ay ang ating pagsunod sa mabuting balita. Ang mabuting balita ng Ebanghelyo ang siyang humuhubog sa puso natin. Ang mabuting balita ng Ebanghelyo ang humuhubog po sa ating pagtrato sa kapwa natin. Kaya maganda po sana baon natin bilang Kristiyano na ako'y para sa Diyos, ako'y nilikha ng Diyos, at dahil nilikha ako ng Diyos, susundin ko ang aral at turo ng Diyos. Susundin ko ang kanyang alituntunin. Kasi ito magbibigay sa akin ng kahulugan sa buhay ko. Hindi ba pag ang isang tao, kapag siya'y naglalakbay kasama ang Diyos, may kabuluhan. May meaning ang buhay niya kung ang buhay niya ay nakaugat sa salita ng Diyos.
Pero kung ang isang tao ay tumatalikod sa salita ng Diyos, siya ay natutuwa na sa mga panandaliang kaligayahan, ayun, takbo lang siya ng takbo, hanap siya ng hanap mampupuno sa kanyang buhay, pero pagkatapos ng ligaya na yon, that person feels empty once again. May nakausap po ako, sabi niya, Father, bakit ganoon? Ikaw, bakit naman? Kasi parang may kulang sa buhay ko. Sinubukan ko na ang lahat. Ano mga sinubukan mo? Father, may hobby na ako. Pero pag nagawa ko yung hobby ko pagkatapos ng Father, parang gano'n na naman. Ano pa mga ginawa mo? Tinanong ko. Father, mahilig ako sa paglalaro. So, nag-games ako. Pero pagkatapos nun, Father, parang wala na naman. Pakiramdam ko, may kulang sa buhay ko. At sabi sa akin, Father, pag may oras po ako, nakikipag-gimmick ako sa mga kaibigan ko. Masaya naman, Father. Pero pagkatapos nun, pag uwi ko, mag-isa na naman ako, parang may kulang sa buhay ko. At nung tinanong ko siya, nasubukan mo na bang buksan yung Biblia mo? Sabi sa akin, ay, hindi pa, Father. Hindi pa ho. Display lang po sa bahay namin. At ang tanong ko, subukan mo lang. Hindi naman siguro kawala, no? Try mo lang, buksan ang Biblia kapag wala kang ginagawa. Buksan mo at basahin ang mga nandoon. Simulan mo sa Ebanghelyo. Try mong kilalanin si Jesus. Alam niyo, pagbalik niya sa akin, sabi niya, Father, sabi mong buksan ko ang Biblia ko, kamusta? Hindi ko na nababa. Tinanong ko, ano na nararamdaman mo? Father, sa totoo lang, nahanap ko yung kukumpleto sa buhay ko. Ang salita ng Diyos ang kumumpleto sa buhay ko. Magandang paanyaya sa atin, mga Kristiyano ho ngayon. Kung tayo ay para sa Diyos, sana ang gawain natin, ang ating pamumuhay ay laging nakaugat sa salita ng Diyos. Tayo ay nilikha ng Diyos sa Kanyang wangis, sa Kanyang larawan. Ngayon, ang paanyaya sa atin, tularan ng Diyos, maglakbay kasama ang Diyos. Sa pagkakataon pong ito ay nasa inyong pamayanan po ang imahe ng mahal na poong Jesus Nazareno. Si Jesus, ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Si Jesus ang nagpakita sa atin ng paano magmahal ang Diyos. Pinuro sa atin, sino ang Diyos? Nang tayo ay buong puso makasunod sa Kanya. Kaya sa ating paglapit kay Jesus, iniimbitahan din niya tayo na ang buhay natin ay magbago, dumugtong sa buhay ng Diyos, maging kalakbay natin ang Diyos, simulan sa pakikinig sa Kanyang salita. Simulan natin na yung salitang nadirinig natin ang humubog sa buhay natin. Tayo ay para sa Diyos. Kaya kung tatanungin ka, para kanino ka? Sana ang tugon natin bilang mga Kristiyano, ako'y para sa Diyos dahil ang Diyos ang naglikha sa akin. Ako'y para sa Diyos dahil minahal niya akong una. Amen.